Habibi, come to Dubai! First time ko sasakay sa Emirates. Habibi, tell me, makakapasok ba ako or hindi? Welcome to the outside world of Dubai! An opportunity for me para sabihin sa inyo. Meron akong announcement. Ayan na yata! Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling again to another country. It's actually my first time sa bansang ito. Di ko alam kung first time nyo. First time nating lahat. We are traveling to the United Arab Emirates. Particularly sa Dubai, guys, no? And maybe magde-day trip din ako to Abu Dhabi. I'm not sure kung magde-day trip ako or magstay ako ng one night. But yeah, maybe we are going to Dubai and Abu Dhabi, which is part of the United Arab Emirates, no? So first time ko magta-travel sa Middle East, no? And ano ba yung mga requirements, di ba? Dire-diretso na tayo na yung mga requirements going to Dubai. So first, kailangan natin ng tourist visa or actually e-visa lang naman. Sa online lang kayo mag-a-apply. Ako kasi ang airline ko is Emirates. First time ko rin sasakay. First time ko sasakay sa Emirates. So dun sa ticket booking ko sa Emirates, meron dong link na parang option na parang apply for e-visa, ganun. Tapos i-redirect lang kay VFS Global, yung parang nagpa-process din ng mga visa for Europe, ganun. Tapos ayun, nag-clinic ko lang doon, nag-apply lang ako. Madali lang yung visa ng Dubai, guys. Kailangan nyo lang ng parang mga hotel booking, plane ticket, tapos ilalagay mo lang doon kung kailan ka, ano yung travel dates mo. Tapos nakuha ko yung visa ko after 2 days. Diba? Sobrang bilis lang. For example, nag-apply ako Monday. Tapos Tuesday, bumalik sa akin kasi may mali akong nagawa. Ito pa pala para hindi nyo gawin. Pag mag-apply kayo ng visa sa Dubai, for some reasons, up to 2 hotels lang yung pwede mong pagstayhan, parang ganun, or parang ipakita sa kanila. Up to 2 hotels lang for the entire duration of your stay. 10 days ako sa Dubai, tapos every 3 nights magpapalit ako ng hotel. So 3 yung hotels na binook ko. So yun yung sinabit ko, 'di ba? Kasi kailangan mo ipakita yung hotel mo for the entire duration eh. Binalik sa akin. So ang ginawa ko, nagbook ako ng dummy. Nagbook ako ng dummy account para lang maging 2 lang yung hotel ko. For some reason, dapat 2 hotel lang, di ko alam. Tapos nung binalik ko yung hotel booking ko na 2 lang siya, ayun na. On the second day na receive ko na yung e-visa. So, madali lang. So, kailangan nyo lang ng visa, passport, of course, passport na dapat hindi siya lalagpas ng 6 months, e-travel kasi magagaling tayo sa Pilipinas. And basically, yun lang naman. Yun lang naman yung, flight pala, sorry. Flight, hindi pala kayo kailangan nyo ng flight booking, no? Return ticket. So, 4 yung main na requirements going to Dubai, no? Tapos immigration question. Actually, nalito nga ako sa question ng immigration sa akin. Sabi niya kasi, anong status niyo po sa Dubai? Nawala lang sa isip ko, may mga OFW kasi pala, no? So, nag-loading ako ng slide. Sabi ko, ano po? Sabi niya, anong status niyo sa Dubai? Sabi ko, tourist lang po ako. Okay, sabi niya. Tapos kung sinabi kong tourist, kasi may mga OFW nga naman, no? Ano yung status mo? Medyo, first time ko kasi na encounter yung question na anong status mo, like single, gano'n. Single, ready to mingle, pero ang status pala like OFW ka ba, gano'n. So sabi ko tourist, tapos pinahiningi niya yung aking visa. Pinakita ko lang naman yung visa. Tapos ang next question ng immigration officer, kailan ka uuwi? Sabi ko, ayun lang, yung parang 10 days, sabi ko. Sinabi ko yung specific na date. Tapos ayun na, picture na, tatak. So, madali lang naman. Ano pa ba yung mga pwede nyong... Yun lang naman. So far, smooth lang. Pero ang haba ng pila, ha. Ang aga kasi ng flight ko, parang 7:30 AM. So, mga alas 3, alas 4 pa lang umalis na ako ng bahay. Ang haba ng pila sa immigration. Pero, mabilis na sila ngayon. Di ba kasi parang may pinupush nila Rafi Tulfo. Parang maraming tao na hindi nakakalabas ng bansa. So, parang feeling ko, mas mabilis yung process ngayon compared dati pag mahaba yung pila, sobrang tagal. Ngayon kahit mahaba yung pila, mabilis naman. So ayun lang, excited ako kasi first time ko sasakay sa Emirates. Pinili ko yung Emirates over, sige, kwento ko na lang sa inyo. Merong tatlo yung alam ko. 3 airlines na directly nagfa-fly from Manila to Dubai. First is Emirates, yun yung sasakyan natin. Pangalawa is Cebu Pacific. Ang pangatlo is Philippine Airlines. So, pinili ko yung Emirates kasi nung nag-check ako ng flight, parang konti na lang yung difference niya than Cebu Pacific, than Philippine Airlines.
Tapos, syempre pag Emirates ka, parang full service yung flight. So, meron ka ng mga luggage, meron ka ng mga pagkain, ganun. Tapos yung luggage pa ng Emirates, 25 kilos. Although 7 kilos lang yung hand carry. Tapos sabi ng mga friends ko, medyo masarap din yung pagkain. So sabi ko, okay, sige. Itatry na natin yung Emirates ngayon. Medyo pricey ng slide kasi hindi ko yata siya nakuha ng promo. Pero sabi ng mga friends ko na nag-Dubai, okay na daw yung presyo nun. So nakuha ko yung round trip ticket ko ng 35,000 pesos. Round trip na yun, nabalikan na yun. Kasi nung nag-check ako ng Cebu Pac na sa mga 28, 29, almost 30k, yung Emirates 35. So sabi ko, sige mag-Emirates na ako, diba? Tapos magandang airline, diba? Pag Emirates magandang airline. So first time ko lang din sasakay. So ayun na. Sige, update ko kayo mamaya. Actually, dati medyo nalilito din ako guys kung ang Dubai ba is bansa or ano ba siya. Yung pala, ang bansa pala is UAE, United Arab Emirates. So yung, pakita natin yung mapa para mas maintindihan nyo. Ito yung mapa ng United Arab Emirates. So, it's composed of different Emirates. So yung Dubai, isa sa mga Emirates doon. Ang Abu Dhabi, malaki din yung Abu Dhabi eh. Isa sa mga Emirates ng United Arab Emirates. 7 yata sila if I'm not mistaken. 7 Emirates sila. Pero yung pinakasikat usually yung Dubai tsaka Abu Dhabi. So na guys, boarding na tayo. Ito yung Emirates na airline. Let's go. I think yung flight is mga 9 hours. Feeling ko matutulog lang ako. Hindi na ako nakatulog kasi maaga yung flight. Parang bitin na para matulog. So hindi na ako nakatulog. Matutulog na lang ako dito sa flight. Pero alam ko 2 beses kakain, di ba? Kasi nung nag-ano ako, Europe, tapos nag-layover sa Qatar, pag mga 9 hours yung flight, 2 beses kakain. Sa nagisingin nila ako mamaya pagkakain na. Nantok na ako. Okay, so sa plane na tayo. Tapos yung nasa economy lang naman tayo. Okay, silang kumot. Earphones. Pillow. Ito yung entertainment nila, movies. Habibi, come to Dubai. So guys, nakarating na tayo sa Dubai after mga almost 9 hours na flight, no? Sakit ng puwet ko, hindi ko alam, pero natulog lang naman ako. Tapos 2 beses kumain. Masarap yung pagkain ng Emirates. Malaki yung screen ng TV. So yun yung mga napansin ko, malaki yung screen ng TV. Pero sumakit yung puwet ko. Siguro sobrang tagal kasi 9 hours, no? Ayan, napupunta na tayo sa baggage claim. So meron ditong area na ganyan. Sundan-sundan yun na lang yung mga signages, arrivals, baggage claim. May elevator yata. Okay guys, nakalagpas na tayo ng immigration. So hindi na ako masyadong natatakot. Natatakot kasi ako mag-video kanina eh. So ulitin natin. Habibi, come to Dubai! Nandito na tayo guys sa Dubai International Airport. So hindi ako masyadong nagbi-video kanina pagkadating kasi baka medyo strict yung immigration nila. Iniisip ko kasi di ba may mga balita before na may mga hindi nakapasok ng Dubai kasi nagbi-video at maingay ganun. So hindi ako masyadong nag-iingay, behave lang ako. Pagkadating ko lang ng eroplano, may mga sulat lang naman doon, arrivals, ganun. Tapos i-follow nyo lang. Medyo mainit ha. Tapos pumila na ako sa immigration. Tapos yung immigration, walang hinanap ng kahit ano. Di ba may visa, kailangan ng visa dito. Pero feeling ko kasi nakakonect na yung visa sa passport. So alam na nila sa system nila, pag sinek nila sa computer, alam na nila kung may visa ka or wala. So minamata-mata lang ako nung immigration. Tinitignan niya lang ako, tapos parang titingin na naman siya sa passport, tapos titingin na naman siya sa akin. Tapos ako parang kinakabahan ako kasi wala siyang tanong, walang any tanong. So tinitingnan niya lang ako, tapos ako parang, Habibi, tell me, makakapasok ba ako or hindi? Di ba? Parang may pa-suspense effect si kuya, tapos titignan ka lang niya, tapos passport. Tapos nung hinawakan niya yung pang stamp, parang nung ka na, Habibi, nakahinga na ako. Tapos stamp niya na, walang kahit one question. Hindi rin hinanap yung visa. Nakakonect na yata sa system nila. So, nandito na tayo sa airport.
So let's, isipin na natin yung mga checklist before tayo umalis ng airport. For the internet, meron lang akong eSIM. So nagbook lang ako ng eSIM sa Klook. Ililink ko na lang yung link dyan sa baba, sa description box para kung gusto niya rin. Tapos eSIM, kailangan ko mag-withdraw ng pera. Although cashless naman mostly dito sa Dubai, pero may mga areas daw na kailangan pa rin ng cash. So mag-withdraw lang ako ng cash para sure. And then for transportation, ang ginagamit nila dito is NOL card, NOL. Pwede nyo mabili sa mga train station dito. Kaso kasi may yung friend ko, binigyan niya ako ng NOL card. So meron na ako, baka pa-loadan ko na lang. So yun lang naman, no, NOL card. Tara, let's go. Guys, actually may mga nakasulat dito metro o may arrow sa left daw, mga buses. Kung gusto niyo mga taxi, may taxi din naman sila dito. Marami pala din sila dito mga ride hailing app, no. Pwede kayong gumamit ng Uber. Meron sila ditong Bolt. Yung Bolt yung parang sa Thailand, yung color green, tsaka Careem. Careem yung taxi nila dito. So meron naman ako nung tatlo. Pero parang gusto ko muna mag-Betro. Gusto ko munang matry yung kanilang train. Tapos maybe in the next few days, itry natin yung mga taxi nila dito. Guys, may nakita lang ako na ATM dito. So mag-withdraw tayo. English. Okay, magpipin lang ako. Proceed. Cash withdrawal. Magkano kaya ang kailangan ko? 500. Kasi 10 days ako dito guys eh. 1,000. Parang pag 1,000, parang 15 kasi 1 AED 15. So 15,000. Parang laki ng 15,000. Sige, mag 500 muna ako. Do you need the receipt? Yes. Or no na lang, makikita naman natin. Guys, nag-withdraw na ako. Ito yung kanilang pera, no? Ano ba to? 500. Tapos meron silang mga 100. Basta lahat to is 1,000 AED. Ang kanilang currency dito sa Dubai is dirham. Or sa UAE, dirham. So, ang 1 dirham equals 15 pesos. Roughly 15 or 16 pesos. So, itong 1,000 dirham, roughly mga 15,000 pesos siya. Kaso, ang i-withdraw ko sana 500 lang, so mga 7,500 pesos. However, same lang yung charge. Medyo mahal yung charge, 26 AED or mga 400 pesos. So sabi ko, mag-withdraw na ako ng malaki para isahang charge na lang. Kasi 500 AED tsaka 1,000 AED yung ang withdraw ko. Same lang yung charge niya. Parang fix yata yung charge niya na 26 dirham. So nag-withdraw na lang ako ng malaki, 15,000 for 10 days. So laban na natin. Check ko nga sa GCash. GCash yung ginamit ko eh. Check ko kung magkano yung nabawas. So ang 1,000 dirham dapat ito na 15,769. Pero ang nabawas sa GCash ko 16,239. 15,769 less 16,239. O nga, 442 pesos yung charge. Nilaban ko na. Medyo malaki siya compared sa ibang bansa na charge, no? Pero okay na. Or baka sa ATM lang na to. Yun na kasi nakita kong ATM. Ayun na. ATM. So nilaban ko na. Ito yung mga parang taxi nila dito. Bolt. Tas Careem. C-A-R-E-E-M. Chinek ko si Careem. Papunta sa hotel ko. Mga around 60 to 66 AED, mga 1,000. Tapos si Bolt, mga ganun din, 70. O nga, mga 1,000. Pero merong mas mura ito, 44, 54. Magkano lang yun? Mga 850 lang siya. Iniisip ko mag-taxi na lang muna tayo kasi chinek ko yung metro. Ang hotel ko kasi guys, tatlo yung hotel natin dito sa Dubai. Pero yung first hotel ko is Ibis One Central sa may World Trade Center sa banda. Kaso pag tinicheck ko sa Google, ito Ibis One Central, no? Pag tinicheck ko, ang tagal. 1.5 hour yung biyahe. Tapos parang ang dami kong dilip. Ano yun? 59-minute walk? Tama ba to? Diba? Nagkukuluhan ako sa ang dami kong lalakarin. Tapos may dala pa akong luggage. Pwede bang i-explore na lang natin yung metro nila pag wala na tayong dalang luggage? I think this time mag-taxi na lang tayo. 1,000 pesos. Medyo mahal pero for our convenience. Kasi ang haggard ko. Ang haggard ko. Para maka-freshen up muna tayo sa hotel. Tapos pag na-freshen up na tayo sa hotel, may energy na tayo mag-explore. Now tara, mag-Bolt muna tayo or mag-Careem. Okay lang ba? Or gusto nyo mag-metro? Metro nila o merong escalator. May elevator din dun sa gilid. Tapos meron silang schedule dito. Hindi ko gets. Expo. Dito yung next ko na hotel. So ngayon nasa World Trade Center tayo. Lilipat ako dito sa next hotel ko, Expo. Sige nga, check nga natin yung metro. Nako-curious ako. Ayan o, pataas. Check muna natin yung metro guys. Pag mahirapan tayo, magbo-Bolt na lang ako or magka-Careem.
May Uber din dito. Pwede kayo mag-Uber. Gets ko na, for some reason, ang weird nung binibigay na ruta sa akin ni Google para pumunta ako dito sa metro. Tapos meron ditong mapa. So, dito tayo sa Airport Terminal 3, no? Dito ako nag-arrive Tapos may Terminal 1 din. Kasi ito yung mga, ito Deira. Sikat din tong area. Marami daw Pinoy dyan. Deira. Pero dito ako nakastay sa may World Trade Center. Ayan. World Trade Center. Ito yung pinakamalapit na train station, 22. So, isang station lang pala ako. Ayun. So, from the airport, kung sa Deira kayo mag-stay, isang train lang kayo, Red Line. Kung World Trade Center, dito lang din. Tapos, ang next kong hotel is nasa Expo. Ayun, dahil palang train station. Ay, Mall of Emirates. Nasa itinerary ko rin ito. So, parang feeling ko itong Red Line ang ating madalas na gagamitin. Doon ako sa Expo, ang next kong na hotel. At least may explore natin yung area na yan, tsaka yung area na to. Meron akong NOL card. Ito yung kanilang card dito. Bubasa nyo. Ayan, NOL, N-O-L. Ito yung kanilang card dito sa Dubai. Parang metro card. Binigyan kasi ako ng friend ko kasi kakagaling lang siya ng Dubai. Tapos nagkita kami nung one time. Tapos binigay niya sa akin to. Pero di niya daw sure kung may laman pa to. I-check ko muna yung balance. Kung wala naman kayong NOL card, I think may ticket office naman dyan. Ayun, nasa likod ko. So from the airport, may mga escalator or elevator lang paakyat. Tapos nandito na agad yung metro line. So Terminal 1 tsaka Terminal 3, meron silang airport line dito. Ayan o, cash top up card machine. NOL card. Doon yata tayo. Cashless top up, NOL card machine. Ay, ayoko ng cashless. Gusto ko ng cash. Dito yata. Ayan. Sige guys, yung mga machine na dito, pwede kayong bumili ng NOL card dyan, no? Ako nag-top up lang ako kasi may card na ako. So nag-top up lang ako ng value. Pero kung wala pa kayong card, pwede kayong bumili mismo dyan. Hindi ko lang sure kung magkano kasi hindi ko na-try, no? Pero parang kanina narinig ko sa isa, 10 yata, 10 dirham. So 10 times 12, mga 120 plus yung presyo ng card. But, and meron na ako. Nagtap up muna ako ng 50 dirham. May natira pang 18 yung friend ko. So 68 yung, tama ba dito? Red line, no? Ayan, 68. Ito yung kanilang train station. 76 Expo to Life Pharmacy. Ay, ma-cute. Ayan, di ba? Nanalo pa rin ang pagkaano natin. Pagka mahilig sa train. Imbis na mag-taxi, nag-train na lang tayo. Para ma-experience natin from the airport. Para maipakita ko rin sa inyo. Madali lang pala. Di Google, nililito niya ako parang ang hirap ng binibigay niyang instruction. Pero in reality, madali lang pala. Hala. Okay. Ayan na. Train na agad yan. So, kailangan kong bumaba sa World Trade Center. Shucks. Ba't isa lang? Ah, okay. So, parang any train na dadating, pwede kong sakyan, guys. Ayan, no. Kasi doon lang siya naghihiwalay. Ayun nun, yung dalawa na yun, di ba nagsiseparate siya. Pero ako nandito lang naman ako sa gitna. Ayan. So any na train na dadaan, pwede kong sakyan. Let's go. Ayun guys, dumating na tayo sa World Trade Center Station. Siguro mga 7 stops from the airport, Terminal 3. Tapos madali lang pala. Madali lang yung train system nila dito sa Dubai. Tapos from here, lalakarin na natin papunta sa hotel. So, kanina from the airport, wala pa masyadong tao. Nakaupo pa ako kasi yung airport siya yung parang unang line. Pero habang tumatagal na yung biyahe, napupuno na siya, no? Parang nagiging siksikan na rin siya pag tumatagal. But, yeah, ito yung World Trade Center Station, train station. So, check natin kung magkano yung mababawas. 5 times 15, 75 pesos. Medyo malaki din yung tipid, no? Pero syempre ito mas hassle siya kaysa sa magta-taxi kayo. Pero imagine 70 yung top. Alam, medyo mainit pala. 70 minus 5, nakatipid tayo ng 65 dirham or 1,026. Diba? 1,026 yung natipid natin sa pagtitrain. And actually madali lang naman yung train nila. Parang madali lang. So, okay lang mag-train kasi maglalakad pa ako papunta sa hotel. Mga 10 to 12 minutes pa. But hindi siya ganun kainit, ha. Ngayon is February 13. Valentine's bukas, guys. Dito tayo mag-Valentine's sa Dubai. February 13, hindi siya ganun kainit. Well, hindi siya malamig, pero naka-jacket ako, oh. Kaya siya, hindi siya yung pinagpapawisan level ako. Pero pag summer daw dito, sabi ng mga friends ko, pag summer dito, ay naku, para ka doon nasa oven. So maganda pumunta dito mga December, January, February, and
Kaya nilaban ko na itong February. Kasi baka uminit na sa March. Pero welcome to the outside world of Dubai! Di ba? Nasa Central World Trade Center. World Trade Center tayo. Isang ganda ng location ng hotel natin, Museum of the Future na 'yon, ayun doon. Museum of the Future nasa itinerary ko siya, guys. Pero tomorrow kasi Valentine's Day, nag-check ako ng ticket, walang availability bukas. Ay, tara, tawid na tayo. Let's go. Let's go. Ayan, ganda ng area. Marami na mga restaurant pero mukhang mahal. Mukhang mahal yung area. Yan. May mga restaurant na dyan sa gilid. Tama ba yung nilalakaran ko? Ayun na yata. Ayun na ba? Parang walang 10 minutes. Ayun na yata ho, Ibis. Ibis Hotel. Lang ganda ng area. Tignan niyo. No? Binabawi ko na medyo mainit pala pag nakatutok ka sa araw. Pero 28 degrees. Parang Philippines lang naman siguro. Ayun na yung Museum of the Future, oh. Museum of the Future. Tapos ito yung aking hotel, Ibis. Ito, Ibis One Central. Ay guys, ibang Ibis pala to. Ibis World Trade Center. Maglalakad pa pala ako. Dito, Ibis World Trade Center dyan. Pero yung hotel ko nandito pa. Ibis One Central. Magkaiba pala sila. Dalawa yung Ibis sa area na to. Na guys, yung totoong Ibis ko. Ibis One Central. Pero maganda rin yung vicinity, oh. Parang pa-social din. Let's go. Guys, we're here. Ito yung lobby. Ay, yung lobby. Yung hallway. Okay, pasok tayo. Let's go. So, ito ang ating room for 3 nights, no? Ibis One Central. So, twin bed yung kinuha ko para ito lagayan ko ng or kung marumi pa ako dito ako. Tapos, pag ano na ako, dito na ako. So, okay, diretso room tour tayo. So, dito, meron ka lang salameng. Hi guys! Haggard na siya. Tapos may mga libre na ditong ina ng tubig, coffee, water. May konting ano ka dyan, upuan, phone. Meron ka rin ditong table and chair kung gusto mo mag laptop or magtrabaho or kumain. Tapos ayun yung ating kalsada. Kitang-kita natin ang kalsada natin dyan. Tapos dito meron ka lang ding vault, extra pillows, and kumot ba to? May hanger, may planchahan, kung gusto mong plancha. May mini fridge ka dito. Taran, meron yung plancha, chinelas. May trash can naman doon. Yan. Cutesy-cutesy lang ang ating hotel. Spacious naman siya dito actually, makakalakad ka ng maayos. Meron ditong TV. Yan. Pwede mong ilagay yung luggage mo dito. Mau-open mo naman siya. You have another mirror here. This is our fit for today. And then, meron din tayong toilet and bath. Charan! Ay, wow! Cute! Ayan. So, ito yung ating toilet and bath. Mirror. May sink. Ano to? What are you? Ay! Nakakasira pa tayo. Parang hair blower ba siya? Hindi ko alam. Tapos ito yung ating toilet. Mayroong bidet, which we love. Ayan, towels. Tapos yung shower area, meron kang konting ano dito. Diba? Para hindi mabasa. Meron kang... To be honest, di ba tatlo yung hotel na pagstayan ko dito? Ito yung pinakamahal kasi nasa located talaga siya sa central area. No? Diyan na nga yung Museum of the Future. Malapit lang, walking distance lang. So medyo ito yung mahal. Lilipat ako sa isang hotel. Actually, yung lilipatan ko, mas mura pero mas malaki. Papakita ko sa inyo sa susunod na vlog. Tapos, ang pinaka-last kong pagstayan dito is hostel. So, mag-start tayo sa pinakamahal, sa budget-friendly, and then sa hostel. So, ito, ang name ng hotel ko is Ibis One Central dito sa Dubai. Nabook ko siya mga around 6,000 pesos per night. No? Medyo on the pricey side talaga siya kasi nga because of its location. But in the next few vlogs, may mapakita ako sa inyo mga 3,500 lang per night. So of course, if magbubook kayo ng inyong hotels, if magbubook kayo sa Klook, you can still use my discount code Marvin sa Mako Klook. But I think this is also an opportunity for me para sabihin sa inyo. Meron akong announcement about the discount code. No? So maybe some of you already know, nagkaroon ng changes sa discount code sa Klook. So ngayon, one time yun na lang siya pwede magamit. And nakaka-receive din ako ng mga messages na hindi nyo na siya magamit.
nahihirapan din ako kasi wala na akong maibigay na discount kasi nga one time nyo na lang pwede siyang magamit. Tas mostly sa hotel nyo na lang siya pwede magamit. So pinag-isipan ko siya. Actually last year pa ako kino-convince ng ibang mga affiliate din, pero hindi ako nag-yes pa. But I think for now, napag-isip-isipan ko na I also want na makapagbigay pa ng other discounts to you guys. And of course, it will also help me in my travels, to be honest. Kasi because of the recent changes talaga sa Klook, I have to spread my wings, di ba? I had to spread my wings para mas support ko rin yung pagta-travel ko. So, today I'm announcing that I have another discount code with Agoda. Yes guys, so if you're starting today, actually, ngayon lang nag-live yung aking code. So, if magbubook kayo sa Agoda, you can use my code, Marvin Agoda. So, yun yung ating discount code, no? So, dalawa na yung ating discount codes for your hotels, guys, and activities, no, sa Klook. So, for Klook, you can use my discount code, Marvin Samako Klook. Pero kung nagamit nyo na siya at alam nyo yun, parang hindi nyo siya magamit at gusto nyo ng another discount code, meron ako sa Agoda. It's Marvin Agoda. So, capital letters lahat siya. Walang small letters, no? Marvin Agoda. Ilalagay ko lang din sa description box yung link para ma-automatic nyo siyang ma-claim. So I hope na you can also support me in this new platform, no, bagong platform na aking bini-venture out para makapagbigay pa sa iyo ng more discounts. At kasi so limited na yung others, no. So it was a decision that I have to make, and yeah, I'm announcing to you that aside from Klook, I'm also now an affiliate of Agoda. So you can use both discount codes, no? Maraming salamat. Ngayon ko lang nakita ito pala, bigay ito kanina sa immigration. Ayan, no? Free tourist SIM and eSIM. 10 days ako dito, pero yung binok ko na eSIM, good for 1 week lang, 7 days. Sa last 3 days ko, merong free na 10 gig. Ayun, no? Ang cute. After ng immigration, may binigay siya sa akin na ganyan ba? Immigration, tas pag binalik sa yung passport, bibigyan ka ng ganito. Free SIM pa lang, hindi ko masyado nakita kanina. Ayan, may free eSIM na tayo or SIM card. I'm not sure kung limited time lang to or lagi silang nagbibigay, pero thank you, Dubai. Okay guys, nakapag-check-in na tayo, so it's time for us to explore Dubai. So chill lang naman ang itinerary natin for today. Wala naman tayong major na gagawin. Para gusto ko lang pumunta sa Dubai Mall, tas kita yata yung Burj Khalifa doon, no? Hindi pa tayo aakyat doon sa mismong Tok-Tok. Bukas aakyat tayo sa Tok-Tok ng Burj Khalifa. But today, sa may Dubai Mall lang, tas background natin yung Burj Khalifa. Kasi mamayang gabi yata merong fountain show, garang-garang, light show. So chill lang tayo. Walking around Dubai lang tayo. Diyan lang yung hotel ko. Tara, walk tayo sa... Magre-red line ulit tayo. Parang famous yata yung red line. So from World Trade Center, bababa tayo sa Burj Khalifa Station yata. Ganun. If you have the budget, may mga better hotels. So Conrad, grabe. Mga social na hotel yata yan, no? But yeah, ganyan yung itsura niya. Ayun yung Museum of the Future. Ay, hindi niya nakikita. Pero ayan, walking distance lang siya from my hotel. Ito na siya. Ayan, nakakatuwa, hindi na masyadong mainit. So maganda naman yung parang environment yung lalakaran natin papuntang train station. Tapos mapapansin ko dito sa Dubai, ang dami mga Pilipino. Even sa hotel, no, yung front desk, isa sa mga front desk is Pinay. Tapos yung iba mga Indians. Kasi ang mismong lokal dito sa Dubai, yung mga Emirati, I think 8% lang, no? Mga 8% lang yung totoong Emirati. Tapos yung 98% ng mga tao dito is from different countries talaga. So Dubai is very diverse, no? Diverse, multicultural city. City ba ang Dubai? Emirates. So city ata? City, no? So makikita ka maraming mga Indians, Pakistani. Tapos yung mga mismong Emirati, sila yata yung naka-white, no? For example, yung immigration sa airport, yung naka-white sila, tapos may ganun dito. Tapos sabi lang ng kaibigan ko, kapag may mga babae daw na yung nakatakip yung mata or naka-black, huwag silang vivideohan, no? So yun lang yung wino-worry ko, na sana hindi ko sila ma-accidentally ma-videohan, no? Yun yung area, guys. Babalik lang tayo dito sa World Trade Station. I think ang Dubai Mall is mga 3 stations away. Ay yung Burj Khalifa, mga 3 stations away from World Trade Center yata. Check natin, hindi ko memorize. Pero tara, lakad ulit tayo. Kanina tatawid dapat ako doon. Tapos parang may mga harang-harang kasi. Tapos parang may nagpapatatawid-tawid na mga lalaki. Tapos parang malapit nang ako na lang yata yung natitirang tatawid. Tapos parang sinasabi niya na hurry, hurry.
Kasi di tumatakbo ka. Tapos nagkatitigan kami, nag-smile kami. Ang gwapo. Ang gwapo na. May mga gwapo dito na di ko alam kung Emirati siya or other lahi. Pero may mga pogi din dito. Wala lang, share ko lang. Wala namang mali siya. So, check natin kung saan tayo sasakay, no? May mga sulat naman dito. Dito ako sa... Ay, pabalik ng airport to. Hindi ako dito. So, World Trade Center, Financial Hub. Ito, Burj Khalifa. So, from World Trade, 1, 2, 3. 3 stations away. Tapos, dito daw sa kabilang side. Let's go. Sobrang dali nung train station nila dito. Kasi parang 2 stations lang ba or 3 train lines lang. I mean, hindi stations, train lines, no? So, hindi siya nakakalito. Tsaka naka-English naman yung sulat. So, parang madali lang siyang gamitin. Nag-gold class cabin, no? Ayun, no? So, parang mga business class sa train nila. Sa unahan, no? Mayroong gold class cabin. Dito tayo. Kaso, hindi tayo nakaabot. Antay na lang tayo ng next. Ganito yung itsura ng train station nila dito. Cute din. Malinis, no? The final destination of this train is Expo 2020. Expo 2020. Ang ganda ng view ng ano nila, train station. Ay, train. Yung pag nakasakay ka sa train. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Financial Center. Ang ganda ng tatas ng mga building, guys. No? Isang luwag ng kalsada. From the Burj Khalifa station, dyan, pag lalabas nyo, dito na agad, hindi na kayo lalabas ng station. Dubai Mall na agad siya. May mga nakita tayong mga kababayan, nanonood daw sila ng video, pero nahihiya sila mag-hi. Hi sa inyo mga kabayan. So, ayan. Ang saya. Wala nang tawag dito. Wala nang labas-labas. Ayan, may bubong na agad siya. Parang may walkway from the train station, diretso na agad ng Dubai Mall. Medyo nagugutom ako. Pwede ba kumain muna tayo? Ang modern masyado ng Dubai, no? I mean, ina-expect ko na naman na modern siya. Pero kapag nandito ka na, tapos makita mo, ano pa rin siya sa expectation ko. Parang ang modern talaga. Lalo na nung nakasakay sa train station, yung Financial Center to Burj Khalifa, yung mga dadaanan mo, ang ganda, no? Parang magandang building, ang linis ng kalsada. So yeah, ang modern niya talaga, no? Ayan. Mga prepare ko na outfit for this trip, mga jacket. Kasi nag-check ako ng weather, mga 18 degrees to 28 degrees, ganun. So pag 18, di ba, mga Baguio levels. Pero parang yung mga tao naka-t-shirt lang naman. Kasi kaya siya ng t-shirt, actually. Hindi siya required na mag-jacket. Parang ang OA ko to. Ang OA tuloy ng suot ko. May isa pa akong observation. Di ba ang Dubai kasi it's a Muslim country. So, it's a more conservative country compared sa ibang bansa. Pero, so ina-expect ko like conservative yung mga suotan ng lahat ng tao. Pero actually yung mga foreigner na Western, yung mga from West, revealing yung mga babae, revealing yung mga suot nila sa train station kanina. Yung parang kita yung cleavage. So, I think Dubai is more, compared siguro sa ibang Emirates, ang Dubai mas, mas open-minded. Kasi nga diverse, no? Diverse yung tao, iba't ibang bansa. So, even though may mga tao na medyo revealing yung suot, okay lang. Pero siguro sa mga mosques, no? Pag pupunta kayo sa mga mosque, yun yung parang super bawal. Pero kapag yung dito sa city, some mga foreigners, medyo revealing naman sila. Grabe. Ito na ba yung Burj Khalifa? Hindi ko kasi ma-confirm kasi hindi ko makita yung buong structure. Pero baka yan na. Grabe, paano kaya nila ito nagawa? Kasi parang in the 1960s, so ilang years pa lang yun, 40, 50 years ago, Dubai is mostly desierto daw, desert. Tapos after 50 years, sobrang modern, no? Paano nila nagawa yun in just 50 years? Siguro kasi mayaman talaga sila sa natural resources, no? Ang modern niya. Hindi ko in-expect na ganun siya ka-modern. Yung mga buildings sa taas. Ito na yata yung Burj Khalifa, the tallest building in the whole world. Lagi ko nababanggit yan sa mga vlog ko pag nagko-compare ako ng tallest building. And finally today, makikita na natin siya in person. Hala! Ayan na yata!
Hoy, nakita ko na yung Burj Khalifa. Sige, punta tayo dun sa labas. Nakita ko na yung tallest building in the world. Hey guys, nasa Dubai Mall na tayo. Nagugutom na ako, 5 p.m. pa lang. Pero sa Philippines kasi 9 p.m. na. 4 hours behind ang Dubai sa Pilipinas, no? So yung katawan ko parang pa-dinner time na. Kasi imimit ko kasi yung college classmate ko mamaya. Hindi ko alam kung baka kumain din kasi kami ng dinner. Pero nagugutom na ako kasi 9 p.m. na sa Pilipinas. So yung katawan ko pa-dinner na siya. Okay, guys, nandito na tayo sa Dubai Mall, no? So ganyan yung itsura ng mall. Malaki. Ay, may food court, oh. Food court, cinemas, ice rink. Welcome. Saan yun? Saan ba na yung food court? So, itong Dubai Mall, guys, pala, one of the largest din pala siya. One of the largest malls in the whole world. So, ang Dubai talaga ayaw nila ng mediocre. Ayaw nila ng simple, no? Gusto nila the tallest building nandito sa kanila, and then one of the largest malls in the world gusto nila nandito rin sa kanila. Ayaw nila ng simple, gano'n. Malawak din pala to. Tapos merong direct access na daw itong mall to Burj Khalifa. So pwede nyo siyang isahin sa itinerary, Dubai Mall tsaka Burj Khalifa. Meron din dito Dubai Aquarium, but I'm not sure kung pupunta ako doon kasi may part naman doon na nakikita sa labas. Check muna natin. Ay, ang laki ng mall nila. Yung mga cafes doon. Tara, let's go. Ang lawak ng mall na to pero walang kainan. Charing. Hindi ko mahanap yung kainan. Puro mga tindahan ng Pero alam ko merong food court dito eh. Or nasa maling tao. Nasa maling floor. Okay guys, so lahat pala ng mga kainan nasa pinaka lower floor siya yan. Fridays, Italy. Kaya wala akong makita dun sa mga upper floor. Lahat ng food yata nandito sa lower ground floor. Hey guys, kumain na ako dito sa Dubai. Hindi ko na talaga kaya. Sorry na Kathleen. Kakain lang ako ng slight. Tapos nagulat ako kasi Tagalog yung server. Ay yung kanina. Tapos sabi niya mas maganda daw dito sa labas. Paglabas ko guys. Oh my God. The Burj Khalifa in the background. Ang perfect ng napili nating kainan. It's called Istenye. Tapos sa labas, Burj Khalifa yung background natin, di mo kaya. Baka mahal pala dito, no? Karoon kayo ng idea, ang salad nila dito is 59 AAD. Oh my God, mga 900 pesos na. Pero sige, mag-salad ba tayo or pinakakabusog na? Yung mga pasta nila, 49, 50 AAD. So, ganun yung presyuhan nila dito, guys. Sabihin nyo na lang mga 1,000 pesos, no? Meron mga 74 yung chicken. 1,000 plus pesos. Medyo on the pricey side siya pero okay lang. Day 1 naman natin. Ito yung drinks. Alang mahal din ng drinks, no? So mga 370 pesos. Parang baong ko na yan ng 1 week nung college. Tsari. May mga coffee din. Tara, order na tayo. Laban na. Nag-start na yung light show. Alas 6 p.m. yung first na light show. I-enjoy ko muna. Mamaya na tayo mag-video ng... Kasi may napanood ako, every time daw, iba-iba yung music. Pero ngayon, ito yung music nila. Burj Khalifa, guys! In fairness, guys, ang laki pala ng serving. Tignan nyo yung plato. Ito yung kamay ko. Ang laki ng plato. Oh, tas ang laki rin ng tonkatsu. Tas ito yung parang nakalimutan ko anong tawag sa pasta na to. Tapos ang ating background, Burj Khalifa. Wait nga. Iusog natin para makita si Burj Khalifa. Burj Khalifa on the background, di ba? Sino mag-aakala na one day makakapunta tayo dito, kakain. At mahuhulog pa ang camera ko. Kakain lang tayo dito. Burj Khalifa ang background. Diba? Thank you Lord for this food. Alam nyo ba, naalala ko lang, muntik na ako mag-work dito sa UAE. Pero sa may Abu Dhabi. Kasi, di ba nung nag-corporate job ako, gusto ko talaga mag-abroad kasi nga, ang baba ng sahod sa Pilipinas. Diba, ang baba ng sahod sa Pilipinas. Tapos may nag-offer na sa akin dito sa may Abu Dhabi. Tapos, para sa akin, nalalakihan na ako sa offer nila.
Kasi compared naman sa sahod ko sa Pilipinas dati, parang feeling ko malaki na yung offer nila. Tapos, minessage ko yung friend. Itong imimit natin ngayon si Kathleen. Si Kathleen K. Ramos. Minessage ko sabi ko, Ading may nag-offer sa akin ng trabaho sa may Abu Dhabi, ganun. Tapos sinabi ko kung magkano yung sahod, ganyan. Sabi niya na, hindi, daw yun, mababa pa daw yun. Sabi niya, wag daw ako papayag kasi mababa, tsaka wala siya sa city, parang nasa probinsya siya, ganun. Parang dati sobrang na ako, gusto ko na talagang makaalis ng bansa, pero hindi siya nangyari. Yung pala, lang pala talaga, tourist lang tayo dito, magiging turista lang tayo sa Dubai. Cheers! Finally, nakita na natin si Burj Khalifa. Super creamy. Feeling ko mabubusog na ako, hindi ko in-expect na ganito kalaki yung serving. Magdi-dinner yata kami ni Kathleen. Sorry, Kathleen. Kakain pa rin ako. Malakas ako kumain. Kung magdi-dinner kami mamaya, kaya ko naman kumain pa rin. Sobrang dami din ng mga in-applyan ko online dito sa Dubai ng mga trabaho. Sa online lang kasi ako nag-apply kasi may mga iba naman na nakukuha through online, no. Pero yung ibang tao naman, pumupunta talaga sila dito sa Dubai, tapos dito sila nag-apply physically. Pero ako dati, ang dami kong pinagsendan ng resume, wala talagang bumabalik. Walang bumabalik. No? Hindi talaga para sa akin siguro. Isa lang yung naging almost sure na yung sa may Abu Dhabi, yung nag-offer na sila kung magkano yung sahod, gano'n. Pero yung ibang in-applyan ko, wala. So baka hindi talaga para sa akin. But I'm happy na nakabisita ako sa Dubai. Ang tagal ko nang gusto siyang puntahan, pero lagi kong sineset aside, no? Parang next time na lang yan, ganun. Pero at least this year, na-push na talaga. Nakita na natin si Burj Khalifa. Maraming tao dito actually, guys. So, mga namamasyal-masyal. Ayan guys, medyo gumagabi na. Nagkakailaw na si Burj Khalifa. Tapos yung fountain, every hour, iba-iba yung music niya. Ayan, no? Maganda yung pwesto nitong restaurant, guys, kasi ito na yung fountain show, kasi ito na si Burj Khalifa. Mga pangalan, sinabi ko naman kanina, di ba? Pinakita ka ba? Daming tao, doon na naman. Para dito ka na nanonood, nakaupo ka na lang. Guys, dito lang ako kumain sa Eastern Yen, no? Dubai Mall lang to. Pagka talikod mo, Burj Khalifa. Tapos dito na yung fountain show. So kung gusto niyo makita yung fountain show, nandito siya sa may Dubai Mall. Wala, Burj Khalifa, totoo na to. Wait lang. Ang ganda niya, oh. Maraming tao dito. Ganyan yung vibe. Ito yung Dubai Mall, guys. So from there, kita nyo kung gaano siya kalaki. Ayun, hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. So Dubai Mall yan siya. Ay, may pailaw-ilaw na. Ang daming tao. Pwede bang lumapit tayo dun sa may fountain? Pero may show yata every 30 minutes. Kanina alas 6 nag-show, tapos nag-show ng 6:30. So baka 7 meron ulit. So yun guys, mas malapit na view na tayo. So dito ginaganap yung parang fountain show sa area na yan. Tapos tingnan yung mga buildings, my god. Sobrang... Ay! May tour ba kaya yan? Pwede yata kayong sumakay sa mga ganyan guys. Oh. So, ikot-ikot kayo dito. Habang naglalakad-lakad ako dito, pag may mga nakaka-eye to eye ako, or may mga iba na kumikindat sila, so mga ganun. Ano ba yun? Parang common? Hindi rin ako sure. Ayoko muna mag-assume baka common ba yun? Parang sa, di ba kasi may mga bansa na mahilig sila gumanon, yung parang kumindat. Kumikindat sila, parang what do you mean ba? Ano bang ibig sabihin ng gano'n? Kasi mga pogi pa naman yung iba. Baka ano lang yun, parang it's a form of communication na parang good evening. Or parang ano ba yun, parang hey, you're cute. I don't know. Comment down below kung ano yung meaning nun. Pero I want to believe na yung second na lang, yung parang hey, you're cute. Come on and get me. Charing. Yung Burj Khalifa guys, umiilaw.
pala guys, umiilaw pala si Burj Khalifa. Akala ko yung fountain show lang dito. Antayin nyo, so 7:19 eh. Siguro mga around 7 PM siya umilaw or 7:10, ganun. Pero yan, umiilaw si Burj Khalifa ng gabi. Ang saya. Ayan guys, kasama ko na si Kathy, yung college classmate ko. Tsaka yung asawa niya na mahihain, so ganyan lang. Half body lang. Si Mark. Hi! Welcome to Dubai. Thank you. Kain. Actually, kumain na ako. Kumain na ako pero si kain na rin tayo. Malakas naman ako kumain. Nagugutom ba kasi ako? Sorry na. Marami guys, so biglang dumami yung tao. Friday kasi yata, no? So parang... Tapos punta tayo dun sa MR. Ayun, no? Kasama ko yung kaklase ko tsaka yung husband niya. Yan guys, dito naman tayo sa City Walk. So, parang nga siya open living space. Basta parang open area siya na nandito na yung mga dining, ganyan, may mga shopping. Tapos residential area din daw siya. So para siyang living area na maraming open spaces. Kaso sumakay lang kasi ako sa kotse nila, Kathleen. So hindi ko alam kung paano i-commute. Pero feeling ko malapit lang naman to. Doon sa Burj Khalifa, I think. Pero nagkotse na kasi kami. Ay, oo nga. Ayun yung Burj Khalifa. Nakita ko. Ayan, yun yung Burj Khalifa. So, parang... Pero malayo yata kung i-walk nyo eh. Pero, this is City Walk, guys. Sobrang mailaw ng Dubai, no? Especially during the night. Pag dumilim na, ang dami ng ilaw na nangyayari. Mga makulay ng mga ilaw sa Dubai. Hindi ko masyadong sinasama yung mga kaklase ko kasi ano sila, shy type, private person. Okay guys, we're back here na sa hotel, no? Kasi first day natin ngayon. Parang gusto ko rin muna matulog, no? So actually namasyal pa kami kasama yung classmate ko tsaka yung husband niya, si Kathleen tsaka si Mark, no? So nagpunta kami sa City Walk. Maganda rin, nagkaroon ako ng overview about, City Walk. Tapos drive around, nakakotse kasi kami, no? So nag-drive kami sa may financial center para lang pinakita lang nila sa akin yung mga pwedeng makita dito sa financial center. Tapos hinatid na nila ako dito sa ating hotel ulit, sa iBase 1 Central. And first impression of Dubai, no? Sobrang modern talaga. Nag-expect na naman ako na modern, pero may areas talaga for the day one na modern yung nakita natin. But sabi ng mga friends ko, meron daw area din dito na medyo parang old Dubai pa yung kanyang vibe. Yung mga Sarif ba yun? Sarif, ganun. Yung mga Gold Souk, ganun. So pupuntahan din naman natin siya later on. But yun lang, impression ko sa Dubai, like Dubai Metro, I think, hindi siya ganun kahirap sundan, no? Madali lang siyang sundan kasi parang isang diretsong train lang siya na, yung red line, yun yung kanilang parang main na line. Although may mga konting train lines din. Pero yung red line, sobrang madali lang siyang sundan. Wala naman silang mga undergrounds or, alam mo yung kagaya sa Japan, di ba parang ang dami mong undergrounds and all that. Dito parang simple lang siya. If magme-metro kayo, ano lang talaga siya, madali lang siyang sundan. Tapos pansin ko, sa bawat pag-exit mo ng station, diretso na siya agad sa mall. Wala ka nang lalabasan. For example, sa Burj Khalifa station, no? Diretso na talaga siya sa Dubai Mall. And ayan, nakita natin yung tallest building ngayon, Burj Khalifa. But tomorrow tayo aakyat sa doon sa taas. And then yung malaking mall, yung Dubai Mall. Actually, sobrang laki niya. Tapos, naglakad-lakad pa kami ng classmate ko. May mga areas pa pala doon na Chinatown. May mga ice skating rink. May aquarium. So, ang laki. Siguro, babalikan ko siya next time para ma-explore pa siya. Kasi ngayon talaga medyo day 1 pa lang kasi natin. So, medyo lutang-lutang pa ako, diba? Kasi kakagaling pala natin ng flight. So, siguro tomorrow, if well-rested tayo, then I will have energy to explore more. Marami pa tayong mga pupuntahan dito. Mga beach, desert safari. We'll also go to the mga makalumang yung mga Gold Souk. We will visit yung mga bago nilang mga attractions dito, like yung mga yung Global Village, mga Miracle Garden and all that.
Ano pa mga plano natin dito sa Dubai? May mga nire-recommend yung classmate ko ng mga night markets na marami daw mga Pilipino na nandun. So maybe itatry din natin yun. Expo City and all that. Palm Jumeirah. So yun yung mga bibisitahin dito sa Dubai. Tapos baka mag day trip din tayo sa Abu Dhabi. Nag-aaya yung classmate ko kung gusto ko daw na mag day trip sa Abu Dhabi. So try natin kung magagawa natin yun. No? Another impression ko sa Dubai, malinis siya, no? Well, I'm not sure kung sa ibang areas, no, pero so far sa pinuntahan natin, sabi kasi nung mga kaklase ko, no, from dito sa World Trade Center papunta dun sa mga Burj Khalifa, medyo ito yung modern or mas bago na area. Tapos yung papunta dun sa kabilang side, yun yata yung medyo old areas na hindi ko pa naman masyadong na-explore. But I felt na clean yung nadaanan ko and safe, no? I felt na safe siya. And then dito daw sa Dubai, medyo na sila yung open-minded compared sa other Emirates. Yung mga other Emirates, Dubai tsaka Abu Dhabi, medyo sila yung mas naging open na, diverse na. Pero yung other Emirates, super conservative pa talaga sila, like yun talaga. Dito, ang dami ko na nakikita mga foreigners, so multicultural na talaga siya. Ang dami mong foreigners na nakikita. Yung iba, yung suot talaga nila medyo revealing na. So, alam mo yun, combination na siya ng different na ethnicity or parang ganun. Ayun lang guys, so kapahinga muna ako, di ba? Day 1 pa lang natin dito. Marami pa tayong babisitahin na lugar dito sa UAE, no? So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Dubai, and I'll see you again on the next one. Bye-bye, Habibi!